Simulan muna natin. Ano muna yung biggest lesson mo noong 2023? 2023. Anong pinakamalaki mong natutunan noong 2023? Biggest lesson ko po talaga siguro yung kailangan nating patawarin yung sarili natin. Kasi may mga bagay tayo na may mga pagkakamali rin sa buhay natin na feeling natin hindi na natin kayang patawarin yung mga sarili natin. Na nadadaw na tayo at marami ng tao ang naaapektuhan sa kung ano man ang nangyayari sa buhay natin. And ang naging aral lang sa akin yung you have to forgive yourself para matutunan mong mag-forgive din sa in the past ba ganun ka? Yung parang masyado kang hard sa sarili mo? Opo. May mga pagkakataon na kahit na feeling ko hindi naman ako, iniisip ko na ako yun, kasalanan ko yun, dapat ganito yung ginawa ko. So, yun po siguro, huwag tayo masyadong hard sa sarili natin. Kailangan lang natin ma-realize na okay, nagkamali ka doon, kailangan mong itama yan sa susunod at huwag mo na uulitin kung nagkamali ka. Maging aral yung lahat ng pagkakamali at huwag na natin uulitin yun. Oo. Having said that, ano yung iniwanan mo na sa 2023? Iniwanan ko na sa 2023? Boyfriend ba to? Charot! Bukod doon. Wala nga po akong iniiwan eh. Parang ako yata, charot, hindi ako, never. Siguro, Tito Nelson, masasabi ko lang, yung masyadong na akong hard sa sarili ko, yung minsan hindi ko nag-overthink ako. Yun yung pinakamalala ko ng 2023. Iniwanan mo na ba yan sa 2023 ang pag-overthink mo? So far this January, ang ganda ng mga nangyayari sa akin. Parang pagising ka ng morning, okay, feeling ko. Kasi may epekto sa atin eh. Pagising mo na maaga at maganda yung gising mo. Parang Lord, thank you sa blessings na. So, kumbaga ready to face the world ka na. Yes, I'm ready. Ganon. I'm ready. Tapos biglang call. Yes. Yung call sheet darating na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. You're excited, no, sa lahat ng mga ginagawa mo. Ganun na na-feel ko this January. Before kasi wala, ito na, ganyan. Tapos, kunyari, feeling ko, what if magkamali ako sa ganito? What if ganito, magkamali ako? Nag-overthink ako. What if hindi ko magawa ng maayos dito? So, paano ko? And feeling ko lang yun, Tito Nelson. Wala naman nagsasabi eh. Pero minsan yun kasi nakakatakot eh. Kapag, siguro, ang nakakatakot last year, yung marami ka lang magagandang naririnig. And hindi mo alam kung totoo pa ba yung sinasabi nila. So, mas takot ako sa puro magaganda lang yung sinasabi sa akin compared sa sasabihin sa iyo yung totoo. Pero sinasabi naman nila, anong gagawin namin? Kung yun yung totoo. Pero ang hirap, hindi ko alam. Kaya minsan nakaka-overthink na, totoo pa ba kayo sa akin? Totoo pa ba to? Ako lang ba yun? Na parang kapag pinupuri ka, ang hirap tanggapin. Tuloy. Kasi hindi mo na alam kung kapag madalas na or minsan may moment lang ako na pinipigilan mo rin sarili mo na para hindi lumaki yung ulo mo. May mga ganon. The more na hindi ka nag-accept, baka mas lalo kang alam mo, Sans, meron nga raw yata ako parang although nabasa ko to and then I was talking to a friend na psychologist. Parang kinonfirm niya lang sa akin. Sabi niya na parang mukhang meron kang imposter syndrome. Yung imposter syndrome kasi is kahit maayos na yung ginawa mo, dinadoubt mo pa rin yung sarili mo na parang hindi. May mali dun sa ginawa ko eh. Or hindi ko binigay yung best ko. Parang ganon. Meron pa akong igagaling eh. Parang may ganon. And we're always hard on ourselves. Kasi diba, dapat balanse daw yan eh. Dapat alam mo kung kailan ka gumawa ng maganda at you know when to tap yourself on the shoulders and say you did a good job. Pero kasi maybe ikaw din ganun na parang kahit ang galing-galing mo na doon sa eksenang yun, na parang pagpasok mo doon sa tent mo parang ay, pangit ang ginawa ko. Samantalang lahat sa labas pumapalakpak na.
Opo, may gano'n. Tapos feeling ko na parang hindi ko na ibigay. Tapos iisipin ko ng iisipin yun. Balansehin natin yan siguro sa Siguro. 2024. Yes, yun yung dapat natin balansehin. And maging thankful ka lang whenever na may nagsabi sa'yo. Just accept, wag lang ilagay talaga sa ulo na, ganito ako, ganito, ganyan. Ano ba yung pinakamaganda mo or pinakamalaki mong achievement last year? Na talagang inside, ikina-proud mo? Opo, last year, isa sa mga nakaka-proud na nakabili, hindi ko alam, nakakaya, ito nasunod. Sige lang. Tayo lang naman dalawa nag-uusap eh. Nakakaya. Pero yun po siguro ang nakaka-proud para sa sarili ko. Kasi before, alam na naman po ng maraming tao na nakikitira lang, kumbaga, may sariling bahay yung mami ko. Pero hati sila magkapatid. And kumbaga, kaming anak niya at anak ng kapatid niya nasa isang bahay. So, mahirap pa rin na magkakasama kayo. Lalo na parang, di ba, yung parang dapat pag may sarili ka ng pamilya, dapat separate na. Di ba? So, ganun para iba. So, siguro isa po sa mga nakaka-proud, yung hindi ka na pakiramdam mo nakikitira. Yun. Dahil nakapagpundar ka na ng bahay. Opo, nakapagpundar na ako ng bahay. Pero nung ito pong bahay na to, napundar ko ng year 2020. Oo, alam ko yan. Kasi, di ba? Pandemic nung binili ko. Nag-uusap pa tayo kung anong Christmas tree yung ilalagay mo. Di ba? Sa gitna ng hagdan. Yes. Opo, yun. Yun pa siya. Tapos nung 2023 po, ang proud po ako, alam ko, nakabili po ako ng lupa. 2. Ay, nag-i-invest ka na. Opo. Wow. So, nakadalawang lupa po ako noong 2023. Marami po. Parang siguro yun yung kinakahiligan ko, Tito Nelson. Nag-invest ako sa mga real estate. Ganyan. Bakit? Sa gold. Tingin mo importante yun? Kasi, Tito Ang Nelson. bata mo pa kasi, ha? Hanggat bata ka, dapat gawin mo na. Kasi para pagdating na medyo nasa tamang edad ka na talaga, na ready ka na, so mag-settle. Ready ka. Kumbaga, nandun kasi ako sa point na, siguro sa mga kababaihan siguro, baka maka-help sa atin, na anuman ang mangyari sa relasyon ninyo, may partner ka o wala, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Kumbaga, parang kaya mong mabuhay kahit ikaw lang. Oo. At yung mga mahal mo pa sa buhay na ito.